Carl Gilbert, talagang usong-uso sa mga kabataan, lalo na yung mga nagpupunta ng Boracay at saka ng Puerto Galera, yung nagpapatattoo. Tama, ang dami ko nakikita doon. In fact, it makes me more sexy. Uy! Oo, kasi ang gaganda, parang art na sa katawan. Kaya kung mahilig kayo sa drawing at mahilig kayo sa tattoo, pwede niyong pagkakitaan yan. Father of Pinoy Punk. Yan ang pagkakilala ng mga rakistang Pinoy sa bandang The Woods. At ang vocalist at bassist ng banda na si Alfred Guevara, may negosyo na rin palang pinagkakaabalahan, ang Avatar Tattoo Shop. Tattoo artist, wala akong mag-tattoo October 1989. Pero commercially, magap na ako ng kliyente early 1919, lakas na loob ko. Simple lang naman daw ang dahilan kung bakit ito ang napili niyang gawing negosyo. Dito rin daw kasi niya na ilalabas ang kanyang pagiging artist at malikhain. In a way, may konting relasyon din siya, pero sige, yung tattoo as an art, tattoo as a business, never, universal lang eh. Kahit saan uri ng music, mapapang, maparap, mapabalan, konektado yun, kasi art universal, di ba? 10,000 pesos raw ang starting capital ni Alfred sa kanyang tattoo business. Kasi ako sa rin, siguro 1990, inamat, balik na yun. Depende lang talaga siyempre, siyempre rin yun. Matagal-tagal na rin anya siya sa tattoo business at marami na rin daw ang nagtitiwala sa kanyang serbisyo. Kabilang na ang ilang kilalang artista. Jay Manalo, isa sa mga unang-unang creative, mga celebrity. Tayo nga nagpatato siya sa artista niya. Model pa lang. Para sa earrings, 800 to 1,500 pesos ang presyo. 1,000 pesos pataas naman ang sinil sa tattoo, depende raw ito sa laki at design na gusto ng kliyente. Pagdating sa income, hindi naman daw bababa sa 30,000 pesos ang kanyang kinikita. Kaya ang payo niya sa kapwa tattoo artist para balik-balikan sila ng mga kliyente. Unang-una, siyempre, alamin mabuti yung proseso ng tamang paraan ng pagtatato, saka yung isa pang number 1 na dapat malaman dyan, maintenance ng kalinisan, hygiene, para maprotektahan yung mga kliyente, siyempre. Ang bahagi nito